Alamin natin ang sitwasyon sa kinaroroonan ng ating kasamang si Maki Pahatin dyan po sa Angono, Rizal. Maki! Yes, Susan, dito nga tayo sa may Angono Elementary School, ano, kung saan dito halos 4,000 itong mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Dito, ang problema nila, sinasabi dito, no, ang kakulangan pa rin sa classroom, ilang mga teachers, at ito nga, mga upuan. Ano. Pero sa ngayon, nag-start na sila ng kanilang panunumpa. At ito nga, mangyayari dito, itong mga estudyante dito, ang sinasabi nga nila, no, from grade 1 to grade 3, dito muna sila sa labas, hanggat itong mga napupuno pa itong mga grade 4 hanggang pataas at hinahanap ang kanilang registration. Dito, Susan, maganda ito nangyari dito dahil 10% dito, no, sa siguro mga 600 dito sa 4,000 na ito, merong nag-enroll mula sa mga pribadong eskwelahan. So ito nga kasi gumaganda nga ng araw itong kalidad ng kanilang pagtuturo. At syempre nga doon, nagtitipid na rin dahil nagmamahal na rin yung matrikula. Kaya naglilipatan na rin dito. At dito rin makakikita natin mamaya, babalita natin, mamimigay ang GMA Kapuso Foundation dito ng mga bag at ang mga kagamitan sa eskwela. At dito rin isa sa mga natukoy ng GMA Kapuso Foundation na magtayo ng isang multi-purpose center, no? Itong ginagawa pa by June, magagawa na itong multi-purpose center na ito. At ito nga, bukod sa magiging parang classroom, dito dahil nangyayari nga dito yung mga kalamidad, ginagawa mga evacuation center sa mga classroom. Dito na mangyayari sa GMA Kapuso Multi-Purpose Center, pag natayo na ito mag-house ito ng halos 250 families na mamimigay sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa lantaan ng bagyo. Makakasama natin si Ernesto Discutido, ang principal ng Angono Elementary High School. Sir, matanong kita, ano bang problema pa rito sa inyong eskwelahan? Marami po sir problema dito, katulad po ng kakulangan ng aming mga kwarto o classroom. Ang kwarto, ilan bang kwarto rito? Ang kwarto po dito, ang ginagamit po namin ng existing ay only 48. 48. Ano bang ideal o yung talagang hindi na Ang ideal talaga ng aming klase ngayong taong ito ay 76. Malaki-laki pa. No? 76. Oo. Ang teacher? Ang teacher ho naman ay nadagdagan ngayong taong ito ng 13 from 81 to 94. Pero ano ba ang kailangan ba? Siguro kulang pa rin po ang aming mga guro sa kung sasapat ngayong sa enrollment na almost 4,000. 4,000. Ito bang lugar ninyo, baka napili kayo ng Kapuso Foundation, ano? Ito bang lugar ninyo, pag tuwing may kalamidad, nagiging mga evacuation center, no? Opo, ito po ang evacuation center. Hindi naman po ito talaga inaabot ng tubig. Dahil mataas na yung lugar. Sa katunayan nga po, ginagawa rito ang GMA Foundation, Kapuso na multipurpose. Napili po kayo ng aming si Tita Mel na malagyan. Bukod sa Bulacan nga, sinasabi nila. Manawagan kayo sa DepEd. Ano bang kailangan natin? Sabi ng DepEd ata, itong pasukan talagang hindi na daw magkukulang ng classroom at mga teacher. Sana po ay maging makatotohanan ang ating departamento kasi gawa po ng talaga pong dito sa amin sa lugar na ito ay kulang pa rin po ang classroom. Pero mayroon naman pong mga ginagawa pa rito. Siguro yung aming construction ngayon ay 6 classroom pero may dadating pa raw pong PPP. Anong PPP? Yun daw pong public-private partnership program. Yung maggagawa ng mga building dito. Sa ngayon, anong ginagawa natin? Dahil kulang nga mga classroom, anong ginagawa natin? Paano? Supposed to be po, ginagawaan po naman namin ng paraan kasi kami ay sa panahon ngayon ay di 2 shifting kami. 2 shifting. Kasi hindi ba late na masyado yun? Hindi naman po kasi nagagawa naman, sabi nga po, gawa ng pamamaraan. Gawa ng paraan. Para sana hindi, no? Sana pagtuunan natin pansin ng ating lokal na pamahalaan at ang DepEd dito, no? Opo, sana po. Ayan, Susana, Maris, Joel, no? Bukod nga dyan sa problema dito sa Angono, tutulong ang Kapuso Foundation, no? Sa pamamagitan nga nitong multi-purpose center na ito. At mamaya-maya malamang mamimigay ang Kapuso Foundation ng mga bags, ng mga lapis, ng mga eraser, ng mga notebook, no? Para sa ating mga grade 1 students, no? Ngayon pa naman po ay nagpapasalamat kami kasi sa GMA Foundation kasi may tumutulong po sa pangangailangan ng aming mga mag-aral, lalo tigit po doon sa mga talagang nangangailangan, yung mga mahihirap na mag-aaral. May nakaligtaan pa ba kayo na ipanawagan sa DepEd?
Siguro po kakulangan din po ng textbook. Textbook, Yan, mga libro. Mga libro po. Kulang ba? Opo, kasi hindi naman katulad po yung mga ibang mga subject learning areas na mga katulad ng EPP or yung MAPE. Yan. Ayan Sige, ang- panawagan natin mamaya, no? Susan, Joel, Susan, ang sinasabing mga kakulangan dito sa Angono Elementary School. Pero, tuloy ang pag-aaral sa first day of school. Opo, Ayan. tuloy po ang pag-aaral. At makikita ko, Ready na nga po kami. masaya naman ang ating mga guro at mga magulang, Opo, no? At mga estudyante. Ayan, sige, balik mo lang sa inyo dyan. Okay, salamat Michael.